before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord, we give our We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand
before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Queen of heaven, rejoice. Alleluia. For he whom you did merit to bear, Alleluia. Has risen as he said. Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated for a while. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Biyernes, ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at pista ni San Jose, Manggagawa. Kasama sa ating misa ang mga panalangin pasasalamat nina Mr. and Mrs. Roberto de Vera and family, Clara Pavo and family, at para sa mga kaluluwa nina Nenita, Vicente, Felicidad, Luisa, Valeriana, Marie Antoinette, Isalina, Pesedes and Efren, Juanito Sr., Hilario Sr., Emma, Susan, Leoncia and Sotiao Bing, Glory, Domingo Edwin, Marita, Agapito and Adoracion, Elisa, Leo Dagario, Antonio, Lilia, Edwin, Cornelio, Concepcion, Ignacio, Teodora, Severino, Bienvenida, Juanito, Adoracion, Trinidad, Aurelio, Julius, Arthur, Leoncio, Ernesto, Josefina, Victoria, Pablo, Chato, Mauro, Ging, Margarita, Baby Alele Emmanuel, Paterno and Consuelo, Eupracio, Sopio, Primitiva, Isagani, Cirilio, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. At para sa espesyal na petisyon nina Nieves David, Divina David, Antonio Tacorda, Orasmo, Valerio, Rose Sakamoto, Danilo Bernabe and family, Priscilla de Rosario, Eddie Hilda Lim, Armida Ang and family, Aldana and David family, Ludi. Ang tagapagtabuyod po ng ating misa ay si Reverend Father Dernis Ornopia, OMI. Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Heso Kristo'y nabuhay, na nais sa kamatayan. Alleluia, Alleluia.
Panginoon ang nagkirang sa tinupos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maganak tayong lahat, si Heso Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing inyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang pagpapahayag mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga punong kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon kami ay pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay naming maikli lamang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Mananubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon ay pinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Jose bilang isang manggagawa. Sa isang taon, 2 beses ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose. Yung isa ay ipinagdiriwang natin noong buwan ng Marso, si San Jose bilang kabiyak ni Maria. Ngayon naman, sa buwan ng Mayo, May 1, ay pinagdiriwang ulit natin ang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa upang bigyan diin at kahalagahan
at dignidad ng bawat manggagawa. At kung titingnan natin, paano ba ito nag-umpisa? Ano ba ang naging historya ng kapistahang ito? My dear brothers and sisters in Christ, in response to the May Day celebrations of workers in the communist countries where workers were considered mere cogs in the machine. Kung titingnan natin yung mga sa ibang panig ng bansa na kung saan para bang ang trato sa mga manggagawa ay parang isa lamang sa mga maliliit na parte sa isang makina na kung saan ay okay lang yan kasi mababa. But Pope Pius XII instituted the feast of Saint Joseph the Worker in the year 1955 to Christianize the concept of labor, to acknowledge the dignity of labor, and to give all workers a role model and heavenly patron. And in the Bible, it presents God as a worker. Kung titingnan natin, babalikan natin ang unang pagbasa sa aklat ng Genesis na kung saan nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Dito natin makikita kung paano ang banal na santatlo ay gumawa, naging isang manggagawa para sa ikabubuti ng sanlibutan. As it is said, in the beginning, God created the heaven and the earth, who is engaged in the work of creation and of providing for his creatures. God the Father assigns his Son, Jesus, the work of human redemption and gives the Holy Spirit the work of our sanctification. That is why Jesus said, "My Father is at work until now, so I am at work." Further, it was God's command that man should work. Kailangan magtrabaho ang tao. Kailangan kumilos ng tao. You have to earn your bread by the sweat of your brow. Jesus showed us the necessity and nobility of work by working in Joseph's carpentry shop until he started his public life, a preaching and healing messianic ministry. The workers are important and in their work noble, not only because they obey God's command to work, but also because they sustain and promote social welfare and the progress of societies. Hindi porket namamasukan, hindi porket nagtatrabaho, ay walang halaga, walang dignidad. Dito ipinapakita ng inang simbahan na gaano kahalaga ang bawat manggagawa. Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang naging manggagawa din. Alalahanin natin na si Jesus isinilang sa isang pamilya na isang manggagawa, si San Jose, na kung saan ay isang karpintero. Sometimes we would always justify or claim more na paano kasi sinilang akong mahirap kaya kailangan ko magtrabaho. Para bang ibinababa ang sarili sapagkat namamasukan, nagtatrabaho. But let us remember na kahit ang Diyos mismo ay naging isang manggagawa. Pinili niya ang isang payak na pamilya upang doon mamuhay bilang maging isa sa mga payak na tao. And Joseph, as an exemplary worker, Joseph worked to support his family by helping his brothers, using his skill in carpentry. He was a just worker, honest in his trade of buying wood, selling his finished products and charging for his services. He was a working parent, laboring hard to support his family.
He was a praying worker who prayed in all his needs, got answers from God in dreams on important occasions, and kept God's presence in his workshop. He was an obedient worker who kept the Mosaic law and spent the day of rest to take Jesus to the local synagogue and to teach Jesus God's law given through Moses. Dito ipinapakita ni San Jose kung paano maging isang tapat na manggagawa. Kaya sabihin, simple lang, maliit lang mga kikitain, ang mahalaga, naging isang matapat kang manggagawa, lalong-lalo na sa iyong kapwa, hindi nanlalamang, hindi nandadaya. Sapagkat para kay San Jose, ang paggawa ay parang parte ng kanyang buhay bilang isang mananampalataya na kung saan naging sentro ang Diyos sa bawat kilos at gawa niya sa buhay. Naway, itong kapistahan na ito ay maging inspirasyon sa atin na kung saan gagawa tayo ng mga bagay-bagay sa pamamaraan na malinis, sa pamamaraan na kung saan kaaya-aya sa mata ng Diyos, na kung saan ito'y nagiging pantay-pantay at walang nandadaya. At ano ba ang ibig iparating ng Diyos sa atin ngayon sa kapistahang ito? Una, let us appreciate the dignity of all forms of work and all types of laborers as they glorify God and promote the welfare of society. Second, let us be sincere and committed to our work as Saint Joseph was, working in a constant awareness of the presence of God. Third and last, let us love our work and convert it into prayer by offering it for God's glory. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa sandaling katahimikan, ating idulog ang ating mga personal na kahilingan at panalangin kasama ang mga intensyon sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay na
sana ay kalugdan mo. Isang bayan na napupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun ito tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain. Ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose, bilang isang manggagawa, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal. Si San Jose maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitay na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Pablo Virgilio naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming mabuhay, makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kaniyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Pour out our hearts, burning within us, pour out our lives, shared as one breath. Here in our hands, here in this place, Jesus our hope, died from the dead. In the breaking of the bread, may we know the Lord. We were lost and now are found, home again with God. Are not our hearts burning within us? Are not our lives shared as one breath? Here in our hands, here in this place, Jesus our home, died from the dead. Jesus our home, died from the here in this place. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay.
Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na nagtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukhawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Eugenio de Mazenod, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Biyaya. Ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahaya, ipahaya ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, while on earth, you identified yourself with the sick, the lonely, and the brokenhearted. You showed mercy and compassion, and willingly forgave sinners. We ask you now, through the intercession of Saint Eugene de Mazenod, your faithful servant, to bring healing to all the sick. May they be delivered from physical pains and restored to health in body, mind, and spirit. Grant them through your grace comfort and serenity. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be, forever. Amen. Saint Eugen the Nazarene, pray for us.